Pahayag ni Jesus sa atin ang paanyaya na susuguin niya ang Espiritu Santo at nais niyang malaman ang katotohanan. Ito, paanyaya ng pumikapal, no? Nawa makita natin yung katotohanan. Maraming uri ng katotohanan. Pero dito ho ay may tatlong binigyang pansin si Jesus. Ano yun? Tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, at tungkol sa kahatulan. Naalala ko tuloy yung isang post sa Facebook. Well, hindi niya naman sinabi kung siya ay anong relihiyon niya. Pero sabi niya, ikinumpara niya ang Pilipinas sa Malaysia. Na sabi niya halos pareho lang daw ang sitwasyon ng Pilipinas at ng Malaysia. Ibig sabihin, kabilang pa rin sa tinatawag nating third world country. Sabi niya, bakit daw kakaunti ang criminal rate sa Malaysia kaysa sa Pilipinas? At ang kanya raw dahilan, gawa daw ng pananampalataya. Kasi tayo ay predominantly Christian. At yung daw Malaysia, bagaman yun yung mixed rate, ay predominantly Buddhist. Sabi niya raw kasi yung Buddhist, sabi ko nga, kanilang kaisipan ay karma. Yung sabihin, kaya daw makaunti yung criminal doon sa Malaysia kaysa sa Pilipinas. Kasi nga, natatakot sila kasi kung ano ang ginawa mo, paparusahan ka pagdating ng kabilang buhay. No? O, sa kanila, wala namang kabilang buhay. No? Sa kanila ay yung kabilang buhay nila ay hindi yung langit. Isisilang ka uli. No? So, ang tawag nila doon ay reincarnation. No? So, kapag daw masama ka, pwede kang maging pusa. Kapag mabuti ka, baka daw maging prinsipe ka. No? Yun ang kaisipan ng Buddhism. Sabi daw ko si Catholic, ay alin, patatawarin ka na sa Kristo. No? Pero sabi ko nga, ay hindi niya masyadong pinag-aralan yung kanyang pagninilay. No? Kasi maraming factor. No? Katulad na limbawa ng alin, na total population. No? Hindi niya sinabi na pag-dito kung ikumpara sa total population kapag sinabi natin yung crime rate. No? Hindi niya rin binahagi. Wala namang basihan. Yun ay kanyang sariling pagkaunawa. Kaya lang, inais kong doon ako pag-uugutan kasi bakit? Ay hindi natin naiintindihan yung pinahayag ni Jesus, yung kasalanan. Sabi nga niya, kasi hindi nila naiintindihan yung kasalanan kasi nga, kung hindi nakikilala sa Jesus. Tayo pinapatawad sa kasalanan natin gawa ng pag-ibig ng Diyos. No? Gawa ng kanyang pag-iiraw at pagkamatay at muling pagkabuhay. No? Kung tayo nagsisisi, pero di nahulugan na hindi na natin ibibigay yung hinihingi ng katarungan. No? Bahagi mo yun. No? Kaya sabi ko, tayo ay mayroong purgatorio. May purgatorio tayo. Para sa yung purgatorio ay para ibigay yung hinihingi ng katarungan. Ikaw ay gumawa ng masama, hindi na nabubuhay, humingi ka ng tawad sa Diyos, nang umpisa ka sa pari, hindi ka na pupunta sa impyerno. No?
Pero hindi ang lugar, madiretso ka na sa langit. No? Kasi kapag diretso ka na sa langit, yung kalimitan ibang kaisipan, ano ibig sabihin nun? Tinutuloy yung kasalanan. Hindi. Kaya nga, hindi, anong sabi ni Jesus? Sapagkat hindi ako nakikilala. Ha? Bakit hindi nakikilala? Kasi nga, hindi natin naintindihan anong sabi ni Jesus. Naparito ako, hindi upang alisin ang mga batas. Ha? Naparito ako para magkaroon ng kaganapan ang mga batas, ang turo ng lumang tipan. At ang primary na turo ng lumang tipan ay alin? Katarungan. No? Very strict ang mga Hudyo kapag pinag-usapan natin ay katarungan. Kaya sabi nga, ay hindi natin maintindihan yung kasalanan at ang tinatawag natin epekto ng kasalanan kung wala yung pagkaunawa natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kinakailangan natin makita at nawamaliwanagan natin ang lahat ng ito. Saan? Pag pinag-usapan natin ang kasalanan, pag pinag-usapan natin ang katarungan, ang nararapat, o pag-usapan natin ang kaparusahan, ay ng wala sa pagkaunawa natin si Jesus. Dapat palaging kasama natin sa pagkaunawa natin at pagtingin natin sa liwanag ng turo ng ating Panginoong Jesucristo. No? Sapagkat may iba't ibang kaisipan ng tao kapag pinag-usapan natin ay kasalanan. No? Bahagi mo yun. No? Iba ang turo ng Buddhism, ng Islam, na magkahit ka ng ibang mga Kristiyano, no? Kasi ibang Kristiyano sa kanila, no? Ang kanilang pamantayan ay once saved, forever saved. No? Ibig sabihin, sa oras na ikaw ay bininyagan, kahit anong kasalanan mo, ay wala nang kwenta yun. No? Kaya nauso yung mga hindi nagbabayad eh. No? Kasi akala nila, no? Sila ika-Jesus na. No? Ginagawang sangkalan yung pananalig kay Jesus. Hindi, nanampalataya na ako kay Jesus. No? Forever saved na ako. Hindi, no? Kinakailangan nila yung kasalanan mo ngayon, bagamat iniligtas ka ng Diyos, hindi na mo lugar na kapag gumawa ka uli ngayon ng kasalanan, maliligtas ka, hindi. Mang-umpisal ka. No? Kaya sa kanila walang kumpisal eh. No? Kasi nga, yun ang kanilang kaisipan. Once saved, forever saved, kahit na gumawa ka ng kasalanan. Kaya napakahalaga na mai-refer natin yung pagkaunawa natin tungkol sa kasalanan na paniniwala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi yun ang huhubog sa atin, no? Bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. No? Bahagi mo yun, kahit na kumisan sa mga kapatid natin na mga Katoliko, no? Ay kinakailangan pa rin, no? Kanina ko kasi ay nag-graduate yung 14 na mga bagong katekista ng District 4, no? 14 lang. No? Pagkaman tayo ay mayroong 16 parishes within the District 4, Ecclesiastical District. No? Mula po Luciana hanggang Santa Maria, Laguna. No? So, bahagi yun na kung saan ay binamamatik na dapat kinakailangan natin ang masigasig na pagkilala, no? Ng mga bagay na ito, no? Sa liwanag
ng ating Panginoong Jesucristo. At malaki po ang tinutulong ng ating mga katekista para maipamanik ang mga bagay na ito. No? Kasi sabi nga natin ngayon ay sa ating mga mananampalataya, no? Ay, well, hindi lang sa ngayon, no? Well, every Sunday, no? Na alin, ayon sa pag-aaral ng maraming agayong Katoliko, no? Pero alin, only 20%, 20% lamang ng mga Katoliko nagsisimba every Sunday. So, ibig sabihin, out of 100, 20 lamang yung nagsisimba. No? Nasaan yung 80? So, paano pa nila maintindihan yung tungkol sa bahagi na ito kapag pinag-usapan natin yung kasalanan original, no? Yung tinatawag pa kung tunusin natin, generational sin. No? Kasi may generational sin eh. Kung hindi natin namamalagay, kung minsan makita natin, ang bakit yung pamilyang yun? Yun ang hilig ng kanilang kasalanan. No? May linya eh. No? Kung mapapansin natin, no? May mga tao na, hindi may mga tao na, dito magaling. No? Generational yun eh. Bahagi rin o yun. At yun na rin, kaakibat noong kasalanan, yung tinatawag natin din epekto ng kasalanang mana, no? Na minana natin sa ating mga unang magulang, kay Eva at kay Adam. No? Kaya yun ay isinasama natin, kaya po kung yung po mga palagi natin paanyaya, yung pagkatapos ng First Sunday Mass, no? Ay meron tayong healing. Isinasama natin yun sa hiling natin, yung generational sin. No? Kasi hindi natin namamalaya na alin. Sabi nga natin, may mga pagkilos tayo na kung tutusin, hindi natin maintindihan, pero hindi naman natin gusto, pero kung minsan na rin, ay nakuha natin sa pinaka-ninuan natin. No? Kaya kinakailangan ilumin yun sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. No? At maging bahagi na kung saan alin, na hindi na sana magtuloy-tuloy sa susunod na henerasyon. No? Hindi na sana makuha ng inyong mga anak, ng inyong mga apo, no? Ay dapat ay maputol na. No? So sinasama natin yun sa panalangin. Pero sabi ko nga, ay mangyayari lamang yun kung tayo ay naging aware. No? At yun ang nais na ipahayag na Jesus. Ibinibigay ko sa inyo ang katotohanan. No? At ito po ang idulog natin sa harapan ng Poong May Kapal, na nawa ay higit nating maunawaan at hindi lang basta maunawaan ating pakinabangan. No? Na makita natin yung resulta sa pang-araw-araw nating pagkilos sa daigdig na ito.